Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang
Hot State Ulat sa Umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Hot State Ulat sa Umaga. Hot State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Hot State Ulat sa Umaga. Araw po ng Martes, January 16, 2024, makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. Hot State Ulat sa Umaga. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpila ng Batangas State University, Arasof Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Hot State Ulat sa Umaga. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Miyembro ng Bantay Dagat Network nakiisa sa Basic DRRM Concepts at Basic Life Support Training sa Batangas City. Magamit pandigma na kumpiska sa Taysan, Batangas. Taytay LGU to the rescue sa mga repolyong walang bumibili mula Benguet. Kabuhayan Nego Card Project handog sa 20 Batanggenyo. At 7 anyos na babae sa Lokban natagpo ang patay sa isang kuweba. Hot State Ulat sa Umaga. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Hot State Ulat sa Umaga. Miyembro ng Bantay Dagat Network nakiisa sa Basic DRRM Concepts at Basic Life Support Training sa Batangas City. Hot State Ulat sa Umaga. Matagumpay na naisagawa ang Basic DRRM Concepts, First Aid at Basic Life Support Training para sa mga miyembro ng Bantay Dagat Network mula sa 14 na lungsod at bayan ng lalawigan ng Batangas na may mga organisadong samahan ng Bantay Dagat. Naisakatuparan ng nasabing aktibidad sa tulong ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng pangunahing kaalaman sa disaster management at first aid ang mga bantay dagat upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa panahon ng kalamidad. Kabilang sa mga itinuro at ipaniliwanag sa mga bantay dagat ang basic first aid concepts at principles, Philippine DRRM system, common emergencies and its first aid, rescue, breathing at marami pang iba. Sa huli ay nabigyan ng certificates of participation ng mga bantay dagat na nakatapos ng training habang nakatanggap naman ng pagkilala at token ng mga bantay dagat na nagpamalas ng kanilang galing sa mga aktibidad na isinagawa. Hot State Ulat sa Umaga. Samantala, mga gamit pandigma na kumpiska sa Taysan, Batangas. Hot State Ulat sa Umaga. Nasamsam ang iba't ibang uri ng gamit pandigma sa bahagi ng Barangay Ginhawa, Taysan, Batangas itong Sabado ng umaga. Kabilang sa mga nakumpiskang kagamitan ay isang 3 kilograms na improvised explosive device, 2 granada, samot-saring bala ng baril na ibinaon umano ng mga teroristang grupo na CPP, NPA, NDF. Samantala, patuloy naman ang pangangalap ng Philippine Army ng mga impormasyon na patungkol sa iba pang lokasyon kung saan nakatago at nakatanim ang iba pang kagamitang pandigma. Hot State Ulat sa Umaga. Ibang balita naman tayo, Taytay LGU to the rescue sa mga repolyong walang bumibili sa Benguet. Hot State Ulat sa Umaga. Dahil sa problemang kinaharap ng mga magsasaka sa Benguet sa pagbebenta ng kanilang mga gulay tulad ng repolyo, ilan sa kanila ang nagpasyang ipamigay na lamang ang kanilang ani. Samantalang iba ay hinayaang mabulok dahil hindi maaaring maibenta o maibiyahe sa ibang lugar. Upang maiwasan ang pag-aaksaya, agad na nagpadala ng sasakyan si Mayor Alan De Leon ng Taytay Rizal para bilhin ang 20 toneladang repolyo at ito'y libreng ipinamigay sa mga residente ng lungsod. Bilang karagdagan upang hindi magsawa ang mga Taytayenyo sa repolyo, ito'y iniabot sa kanila kasama ang canned tuna o corned beef bago ito ipamahagi.
Labis sa tuwa ang naramdaman ng mga residente dahil nawala na ang kanilang problema sa ulam kagabi hanggang ngayon. Bilang pasasalamat, nagpahayag si Miss Julie M. Bukalan sa kanyang pasalamat sa pamamagitan ng Facebook post. Hindi lamang ang lokal na pamahalaan ng Taytay ang nagbigay tulong sa mga magsasaka sa Benguet, kundi pati na rin ang ibang lokal na pamahalaan tulad ng San Jose del Monte City sa Bulacan. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahin mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sinong manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Panglima, obserbahan at tukuyin ring mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Kabuhayan Nego-Kart Project handog sa 20 Batanggenyo. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Winchell Tendan. Winchell, Ibat State, ulat mo. Umabot sa 20 benepisyaryo mula sa Batangas ang napagkalooban ng Kabuhayan Nego-Kart Project sa ilalim ng Dole Livelihood Program nitong Lunes. Ang naturang programa ay isinagawa upang matulungan ang mga walang hanap buhay at ang mga nais magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Nakapaloob sa negosyo food cart ang tigli-5 pakete ng fishball, squid balls at kikiam. Mayroon ding suka, higit 10 bote ng mantika at ilang gamit pang tinda tulad ng sandok, kawali at gaswala. Ang mga naging benepisyaryo ay mga residente mula sa iba't ibang barangay sa lungsod na hindi kabilang sa FARPIS. Kaugnay nito, magsasagawa ang peso ng monitoring sa bawat quarter ng taon habang bibisitahin naman ito ng DOLE taon-taon. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Samantala, ibang balita naman tayo, 7 taong gulang na bata sa Lokban na tagpuang patay sa isang kuweba. Isang 7 anyos na babae ang natagpuang walang buhay na may tabo ng bato sa isang kuweba sa barangay Palola, Lokban, Quezon noong 14 ng Enero. Batay sa unang investigasyon ng Lokban Police, iniulat na nawawala ang biktima noong Sabado ng gabi at natagpuan lamang matapos makita ng tiyuhin na may bitbit na panghukay mula sa naturang kuweba. Ayon sa tiyuhin, agad siyang pumunta sa lugar at doon natagpuan ang malamig na bangkay ng biktima na tila sinubukang ibaon. Kasalukuyan ng nakapiit sa Lokban Police Station ang itinuturing na sospek na nakilala bilang si Noel, 33 anyos, para sa interogasyon at investigasyon. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Lokban Police upang malaman ang tunay na dahilan ng pagkasawi ng biktima. At yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan.
Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng ibayong pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa Bat State Ulat sa umaga. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. Bat State Ulat sa umaga. 40 anyos na babae patay ng malunod habang nagkakayaking sa Mabini, Batangas. Para sa balitang Good Vibes, debutante sa Quezon, viral dahil sa kakaibang 18 gifts. At para sa balitang sports, TNT pasok sa quarterfinals kontra Phoenix Super LPG. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 40 anyos na babae patay ng malunod habang nagkakayaking sa Mabini, Batangas. Para sa detalye ng balitang iyan, narito si Armand Bautista. Armand, i-Bat State, ulat mo. Nasawi ang isang 40 anyos sa babae matapos malulod sa isang dagat sa barangay San Teodoro, Mabini, Batangas. Kinilala ang biktima na si Loren Marvillo, isang residente mula sa barangay San Isidro, Antipolo, Rizal. Ayon sa investigasyon, nangyari ang trahedya matapos magkayaking ang biktima habang walang suot na life vest kasama ang alagang aso. Napansin at natagpuan na lamang itong palutang-lutang at wala ng buhay na mga nakakitang tripulante ng isang barko na patungo namang Tingloy, Batangas. Sinubukan namang i-revive ang biktima ng mga tauhan ng barko, ngunit wala na itong pulso. Payo ng mga otoridad, huwag kalimutan magsuot ng life vest at huwag magsusulos at lalayo mag-isa kapag gagawa ng anumang aktibidad na pangdagat. Para sa Bat State Ulat, ako si Armand Bautista ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ayan, paalala, lalo na ngayon malapit na mag-summer. Mag-ingat po tayo sa pag-enjoy sa ating mga bakasyon. At narito naman po ang ating Good Vibes Balita. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. Nako, eto, kakaiba ito dahil isang debutante sa Quezon viral dahil sa kakaibang 18 gifts. Kung bakit nga ba ito naging kakaiba, alamin natin sa report ni Angel Vidal. Angel, i-Bat State, ulat mo. For the unique ang kakaibang gifts ng isang debutant sa bayan ng Saraya, Quezon, kamakailan. Kinilala ang dalaga na si Antoinette Casico na nakatanggap ng cute gifts with a twist. Ayon naman sa event organizer, pakulo raw ito ng dalagang si Antoinette para naman daw maiba ang celebration ng birthday niya. For the viral ang peg dahil sa kakaibang setup. Imbes kasi ng mga bags, makeups at blue bills, halos isang figure set na ang natanggap niyang regalo mula sa mga individual na kabilang sa kanyang 18 gifts. But wait, there's more! Meron ding mga foods like 18 starter, 18 Vepro, 18 finisher, 18 grower,
18 breeder at 18 star grow. Ganun ang birthday ni ate girl. Sadya nga namang mapapasana all at mapapaulit ng 18 kapag ganun ang setup. Napakawiti naman talaga ni Miss Antoinette dahil sa halip ng mga damit at accessories ay biik ang naisipan niyang 18. For the goods naman ang naisipan niyang pakulo dahil mag-share naman daw siya ng blessings. Bonggacious na, grateful pa! Para sa Bat State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Angel Vidal, diba? Business-minded agad-agad si Antoinette. Happy birthday, Antoinette! Mula sa DWBX 96.5. Samantala, narito naman ang ating sports balita. Sports balita. Para naman po sa ating sports balita, TNT pasok sa quarterfinals kontra Phoenix Super LPG. Para sa balitang yan, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, Bat State, ulat mo. Nakumpleto na ang koponan na pumasok sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup matapos talunin ng TNT Tropang Giga ang Phoenix Super LPG Fuel Master sa score ng 116-96. Nakamit ng TNT ang 5 panalo at 6 na talo at maghaharap sila ng Magnolia Chicken Templados Hotshots sa susunod na round para sa twice-to-beat advantage. Namuno sa panalo ng TNT si Ralier Jefferson na nagtala ng 35 puntos at 11 assist. Sumabay naman si Calvin Oftana na may 19 na puntos kasama ang 18 puntos ni Kim Aurin at 14 na puntos ni Brian Hiruela. Ayon kay TNT coach Jojo Lastimosa, itinuturing niyang bayani ang lahat ng kanyang mga manlalaro. Pinagdiriwangti ng pagbabalik ni Roger Pogoy na nag-ambag na 11 puntos sa kanyang unang laro mula sa FIBA Basketball World Cup. Para sa Bat State Ulat, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, narito naman ang ating ulat, panahon. Bat State Ulat sa umaga. Ngayong araw ng Martes, patuloy na makakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon ang northeast monsoon o hanging amihan na magdadala naman ng malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na ang Batangas ay aasahan ng mas maaliwalas na panahon na may tsansa pa rin ng isolated o pulu-pulong pag-ulan. Dako naman tayo sa gitnang bahagi ng bansa, kasalukuyan ting umiiral ang hanging amihan sa Palawan at sa kalakhang bahagi ng Visayas, kaya aasahan rin ang pulu-pulong pag-ulan. Sa Mindanao naman, na shear line na magdadala ng malaking tsansa ng pag-ulan sa Caraga, Northern Mindanao at Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan rin ang pulu-pulong mahihinang pag-ulan. Nakataas ang gale warning sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards of Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman po, sa mga nabanggit na baybayin ay hindi muna maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. At syempre, paalala pa rin ang ibayong pag-iingat. Ang araw ay sumikat kaninang 6:23 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 5:47 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.98. Canadian dollar, 41.75. Singaporean dollar, 42.06. Saudi Riyal, 14.93. Euro, 61.32. Chinese Yuan, 7.81. At Japanese Yen, 39 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.
Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-follow sa ating mga social media accounts sa YouTube, Facebook at syempre sa ating TikTok account at DWBX 96.5. At gaya po ng sabi ko kahapon, in-announce natin na magkakaroon tayo ng call for auditions, lalo na para sa ating mga BOT State U Aras of students na BA Communication ang programo. Ang kinukuhang course ay maaari po kayong mag-audition para sa radio jock. Ayan, ano? So, kung gusto nyo maging isang DJ, dito sa ating campus or community radio station, ayan, mag-do it lang po kayo sa TikTok at ako po ang bahala mag-scan niyan. And after that, you're going to have a training with me kung paano yung paano ba ang buhay ng isang radio DJ. Ano po? So, sa ating mga BA Communication student, I am encouraging all of you to grab this opportunity to have an experience on how to be a radio DJ. At muli, maraming salamat po sa pagtutok sa BOT State Ulat sa umaga. Muli tayo magkikita-kita bukas alas 8 ng umaga. Muli, ako po ang inyong naging kabalitaan ka BOT State Ulat, Lenny Ilaw. BOT State Ulat sa umaga. Manatiling nakatutok, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Susunod na, Best of OPM Love Songs. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence.